May mga nagsasabi na ang impyerno raw ay nasa daigdig. Naroroon raw ito sa mga tahanang lagi mong kapariringgan ng kaguluhan, bulyawan at iyakan. Ngunit bakit natin dadalhin ang impyerno sa ating tahanan at buhay? Iniisip ba natin na magagawa nating ilarawan ang tunay na kalagayan ng impyerno sa pamamagitan ng kahirapang nararanasan natin sa lupa? Isang patutuo mula sa impyerno ang natala sa Biblia at tungkol sa napakangingilabot na kalagayan roon. Naway maging babala ito sa atin na ang pananatili sa kasalanan ay may tiyak na kahatulan. Ating buksan ang ating Biblia sa 16 na kabanata ng Lucas, talatang 11 hanggang 17 kabanata, talatang 37. Ang mensahe sa oras na ito ay yatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral sa banal na salita ng Panginoon. Sa oras pong ito ay muli na naman tayong maglalakbay. Susundan natin ang iba't ibang pangyayari sa buhay ng Panginoong Hesus dito sa Lucas 16, talata 11 hanggang 17, talata 37. Ang unang pangyayari ay tungkol sa mayaman at si Lazaro. Basahin po natin ang talatang 11 ng Lucas kabanata 16. Ganito ang sinasabi, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Ito ay kasaysayan ng isang mayaman na nabuhay at namatay na wala ang Diyos sa kanyang buhay. Bukod dito ay walang pagkakakilanlan sa mayamang ito. Bagamat wala pang tao na namatay sa ating kapanahunan at muling nabuhay upang magkwento sa atin at ilarawan kung ano ang kabilang buhay, ang Panginoong Hesus ay nangusap sa atin tungkol dito. Ipinakita niya ang mga mangyayari sa taong may pananalig at ang taong walang pagkakakilala sa Diyos. Kung sa pamamagitan lang ng imahinasyon natin ilalarawan ang kabilang buhay, magkakaroon tayo ng malaking problema dahil ang imahinasyon ay maaaring magkamali at iba sa katotohanan. Subalit sa talinhagang ibinahagi ng Panginoong Hesus, makakuha natin ang mensahe na nais nating iparating sa atin. Mayroon lamang 4 na tao ang may karapatang talakayin ang tungkol sa kabilang buhay. Sila ay ang Panginoong Hesus, si Lazarus, si Juan na nabigyan ng pahayag at si Apostol Pablo na dinala sa 2 langit ayon sa 2 Korinto, kabanata 12, 2 talata. Sa talatang 20 hanggang 21 ay ipinakita naman ng Panginoong Hesus ang kalagayan ni Lazaro. Basahin po natin. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman, upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Ipinakita ng Panginoong Hesus na magkaiba ang kalagayan ng dalawang ito sa pinansyal at sa pakikahalubilo sa mga tao. Hindi lamang doon kundi maging sa lahat ng kalagayan sa buhay. Ipinapakita ng isa ang marangyang kalagayan at ipinapakita naman ng isa ang buhay mahirap. At ang dukhang iyon ay umaasa lamang sa mumong nahuhulog sa mesa ng mayaman. Hindi niya naranasan ang anyayahan ng mayaman. Sa buong buhay niya ay nanatili siyang malayo sa kalagayan ng mayaman. Ayon sa mga talata, nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Ipinapakita nito ang labis na paghihirap ng taong mahirap. Marahil, kung kayo ay nasa kapanahonang iyon, ang tanging sasagi sa inyong isipan ay ang kawawang kalagayan ni Lazaro. Wala siyang pag-aari, kundi ang kanyang damit na punit-punit. At ako ay naniniwala na ang tanging larawan na maiguguhit sa ating isipan ay ang kawalang pag-asa ng taong mahirap, samantalang ang mayaman ay maaaring mayroong malalaking gusali at maayos na pinagkakakitaan. Ako ay naniniwala na siya ay kilala at iginagalang sa kanilang lugar. Ganoon pa man, ang tanging nakikita ng mga tao sa pulubi at sa mayamang iyon ay ang panlabas na kalagayan. Alamin natin ang kanilang naging kalagayan nang sila ay mamatay.
Basahin po natin ang talatang 22. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Dumarating ang kamatayan sa buhay ng tao. Hindi natin ito maiiwasan. Ang sabi po sa Hebreo 27, sapagkat itinakda sa bawat tao ang minsang mamatay at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ayon sa talatang 22, para nitong ipinapakita na pagkatapos ng kamatayan ay mayroon pang buhay sa kabilang buhay. Noon ay mayroon silang tinatawag na lambak ng Gehenna. Doon nila itinatapon ang mga taong mamamatay na mahihirap. Ipinapakita nito ang isang katotohanan na nang mamatay si Lazaro ay doon siya itinapon. Ito ang lugar kung saan ang mga bangkay ng mga taong duka ay nakatambak. Ibig sabihin, hindi man lamang sila pinaglamayan bilang pagpapakita ng respeto at pagpapahalaga. Subalit ng sandaling namatay ang pulubi, iyon na rin ang sandali na humakbang siya sa pintuan ng langit at inalalayan siya ng mga anghel. At siya ay dinala sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayamang tao at siya ay inilibing. Dahil sa kanyang katanyagan, binigyan siya ng magarang klase ng libing. Marahil sa mga mensahe ng mga pastor ng gabing siya ay pinaglalamayan ay maririnig ang mga magagandang mensahe na kawang-gawa na ginawa ng mayaman. Marahil ang mga mensaheng iyon ay pilit siyang itinutulak papasok sa langit sa piling ng Diyos. Subalit ang lugar na napuntahan ng mayaman ay sa lugar na ayon sa kanyang ginawa nang siya ay buhay pa. Basahin natin ang talatang 23. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. Pansinin natin ang dalawang bagay sa talatang ito. Dama ng taong wala sa piling ng Diyos ang bunga ng kanyang mga kasalanan. At ganun din, pagkatapos mamatay ng tao ay kilala nila ang bawat isa. Ang Hades na tinutukoy sa talatang ito ay tinatawag na impyerno. Kung ano ang larawan nito ay hindi ko ganap na maipaliwanag. Katunayan, wala tayong mababasang talata sa Biblia tungkol dito maliban sa sinasabi sa Pahayag, Kabanata 20, talatang 10. Dito ay sinasabi na ang mga nasa impyerno ay ang mga antikristo at ang mga bulaang propeta. Ang kahulugan ng kamatayan ay paghihiwalay. Ng araw na kinain ni Adan at ni Eva ang bungang ipinagbabawal, namatay sila. Hindi sila namatay sa kanilang pisikal na kalagayan hanggat hindi lumipas ang humigit kumulang 900 taon. Subalit noong araw na kinain nila ang bungang ipinagbawal ng Diyos, sila ay namatay at nawalay sa Diyos. Tinalakay ni Jesus ang tungkol dito sa Juan 11:25-6 na ganito ang mababasa. Sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay, at sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman." Nawawalay ang tao sa Diyos sa pamamagitan ng kasalanan. Ipinapakita nito ang katotohanan na ang tao ay maaaring mamatay habang sila ay nabubuhay. Ganito ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, 2 kabanata, 1 talata. Noong unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Dahil dito ay masasabi natin na maraming nabubuhay subalit maituturing na patay dahil sa kasalanan. May pangalawang kamatayan. Ito ang espiritual na kamatayan. Ibig sabihin nito ay panghabang buhay na pagkakawalay sa Diyos. Nang mamatay ang taong mayaman, siya ay dinala sa Hades o impyerno, ang lugar para sa mga makasalanan. At ang pulubi ay napunta sa piling ni Abraham o sa piling ng Diyos. Dapat nating pansinin at tandaan na hindi napunta sa impyerno ang mayaman dahil sa kanyang yaman, at hindi rin napunta sa piling ni Abraham ang pulubi dahil siya ay mahirap. Ang kanilang kalagayan na espiritual ang siyang naging batayan kung saan sila nararapat pagkatapos nilang mamatay. Basahin natin ang talatang 24 kung ano ang naging kalagayan ng taong mayaman noong siya ay mamatay. Ganito ang sinasabi. At sumigaw siya, "Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro at isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito." Sa kalagayang ito,
ang taong mayaman na ang naging pulubi at si Lazaro ang naging mayaman sa kanyang kalagayan. Basahin natin ang naging tugon sa kanya. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan, ngunit ngayoy inaaliw siya rito, samantalang ikaw namay nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ng isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. Ang katawan ng mga mananampalatayang namamatay ay humahantong sa libingan at bumabalik sa alabok, subalit ang kanilang espiritu ay bumabalik sa piling ng Panginoong Hesukristo." Basahin natin ang 2 Korinto, Kabanatang 5, Talatang 8. Ganito po ang sinasabi, "Malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Ang mga taong makasalanan, kapag sila ay namatay, ay wala pa ring iba na hahantungan kundi sa impyerno. Subalit sa mga tapat at patuloy na nagbibigay ng gantimpala ang Panginoong Hesus." Basahin natin ang paglalarawan sa Efeso 4:8-10. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, "Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa tao." Ano ang ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya rito sa lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan, sa kabila ng mga langit upang malaganapan ng kanyang kapangyarihan ang kalahat-lahatan. Ang ating katawang lupa ay pinananahanan lamang ng ating espiritu, ngunit ang kamatayan ay ang paghihiwalay ng katawang laman at kaluluwa. Dahil dito, dapat nabigyan natin ng halaga ang ating buhay na espiritual. Mamatay man ang ating katawang lupa, kung tayo ay na kay Kristo, mabubuhay tayo sa piling ng Diyos sa langit. Kaibigan, ang langit ay isang lugar. Sa kamatayan, isa lamang sa dalawa ang inyong patutunguhan: sa piling ng Panginoong Hesus o sa lugar ng panghabang buhay na paghihirap. Basahin po natin ang kahilingan ng mayaman sa talatang 27. Ganito ang sinasabi, "At sinabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama. Dito ay makikita natin ang kanyang malasakit sa kanyang mga mahal sa buhay. Nais niyang sila ay magsisi, baguhin ang kanilang isipan bago mahuli ang lahat." Basahin pa natin ang mga talatang 28-31. Ganito ang sinasabi, "Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, paparoonin nga po niyo siya upang babalaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon." Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalagdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Maraming tao ang nagsasabi na kung mayroon lang patay na muling mabuhay at mangangaral sa kanila, paniniwalaan nila ito. Kaibigan, ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay, subalit ayaw nilang paniwalaan ang kanyang mga salita. Dahil dito ay ipinakita ng Panginoong Hesus ang mangyayari kung ikaw ang magiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Ganito ang mababasa sa Kabanatang 17, 1 at 2 talata. Sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, "Hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliit na ito." Kaibigan, nakapangingilabot ang sinabi ng Panginoong Hesus dito. Isa sa nakatatakot na pangyayari sa buhay ay ang mapunta sa impyerno. Subalit mas nakapangingilabot ang marinig pagdating ng araw na sabihin sa iyo ng iyong anak o mahal sa buhay na nasa impyerno siya dahil sa iyo. Kaya't ano ang sabi ng Panginoong Hesus sa talatang 3-6? Basahin po natin. "Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo at pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, nagsisisi ako, patawarin mo ako.
Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima ito sa inyo. Ibig sabihin nito, tayo ay dapat na laging handa na magpatawad. Hindi niya sinabing hindi na dapat ituwid ang mga nagkasala. Kailangang makita niya at malaman ang kanyang mga kasalanan. At kung humingi siya ng tawad, dapat lamang na patawarin siya. Basahin natin ang talatang 7 hanggang 9. Palagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapasol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at na makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako ay kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? May mga taong nagsasabing dahil sinunod nila ang mga turo ng Panginoong Hesus at mapagmahal naman sila sa kanilang kapwa, sila ay naniniwala na papanigan sila ng Diyos. Dahil dito, sila ay naniniwala na sila ay maliligtas. Subalit kaibigan, dapat nating tandaan na ang pagsunod sa mga turo ng Diyos o pagmamahal sa kapwa ay bunga lamang ng ating kaligtasan. Dapat pa rin nating tandaan na ang kaligtasan ay biyaya o handog ng Diyos sa atin. Kaya nga't ganito ang payo ng Panginoong Hesus sa talatang 10. Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Sa talatang 11 naman ay mababasa natin na ang Panginoong Hesus ay patungo sa Jerusalem. Basahin po natin. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Basahin natin ang talatang 12 hanggang 16. Ganito po ang sinasabi. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 kietongin. Tumigil sila sa malayong-malayo at humiyaw ng, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Nang makita sila ay sinabi niya, humayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantalang sila'y naglalakad, gumagaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Sa pangyayaring ito ay napangisi ang mga Pariseo. Idagdag po natin sa ating pagbabasa ang mga talatang 17 hanggang 19. Ganito ang sinasabi. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka't humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. 10 ketongin ang pinagaling ni Jesus. Isa lamang sa kanila ang nagbalik upang magpasalamat kay Jesus at siya ay Samaritano. Ang pangalawang bagay na ginawa ni Jesus sa kanya ay ang patawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Marapat lamang na ang pasasalamat ay maghari sa puso ng mga mananampalataya. Ang pagpupuri sa Panginoon tuwing araw ng linggo ay marapat lamang na kinapapalooban ng pasasalamat sa lahat ng bagay na kanyang ginawa sa ating buhay. Ito lamang ang tanging bagay na maibibigay natin sa kanya. Basahin po natin ang isa pang pangyayari sa talatang 20 at 21. Ganito ang sinasabi. Minsan, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala ring magsasabing nagsisimula nga roon o rini sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. Ipinapakita ng mga talatang ito na ang paghahari ng Diyos ay hindi darating sa pamamagitan ng ating pagmamasid. Kanino ba siya nangungusap? Sinagot niya ang mga Pariseo tungkol sa kanilang katanungan kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Hindi sinabi ng Panginoong Hesus na ang kaharian ng Diyos ay nasa puso ng mga Pariseo na walang takot sa Diyos. At ganito ang kanyang sinabi sa mga alagad. Basahin natin ang mga talatang 22 hanggang 23. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita
ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narinig siya. Huwag kayong pumunta upang siya ay hanapin. Hindi kinilala ng marami ang Panginoong Hesus na siya ang unang dumating sa lupa. Hindi kinilala ng marami ang Panginoong Hesus nang siya ay unang dumating sa lupa. Dahil ang mga tao noon ay naghihintay ng isang Mesiyas na siyang magliligtas sa kanila sa pangaalipin ng Roma. Bagkus, siya ay pumarito na isang sanggol at isinilang sa isang sabsaban sa abang kalagayan. Subalit sa kanyang muling pagbabalik, siya ay babalik na may kaningningan at malalaman ng lahat. Kaya't kanyang sinabi sa mga alagad na huwag paniwalaan na ang Panginoong Hesus ay dumating na at siya ay naroon sa dakong iyon o narito. Ito ang dahilan kung bakit hindi mo masasabi ang petsa ng kanyang pagbabalik. Sabi sa talatang 24 hanggang 27, sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao'y darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Ano ba ang mali sa mga bagay na ito? Hindi masama ang pag-aasawa. Ganon din ang pagkain at pag-inom. Kailangan nating gawin ang mga bagay na ito upang mabuhay. Bakit sinabi ng Panginoong Hesus ang mga bagay na ito? Noong panahon ni Noe ay panahon na kung saan ang pamumuhay ay parang walang Diyos at ang paghuhukom ng Panginoon ay hindi makatotohanan sa kanila. Ngayon ay gayon din ang kaisipan ng marami. Sa ilan, ang pag-aasawa ay kanilang ginagawa sa maling paraan. Labis-labis ang pagkain ng iba at hanggang sa nagiging kasiraan ng kalusugan. Sa halip na inuming nakatutulong sa kalusugan ang iniinom, ay mga inuming nakasisira ng katawan at pag-iisip ang iniinom. Ipinagwawalang bahala ang salita ng Diyos. Ipagpatuloy po nating basahin ang mga talatang 28 hanggang 29. Gayon din, noong panahon ni Lot, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umula ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Magkaiba ang kalagayan ni Noe at ni Lot, subalit ang mga pangyayari ay may pagkakapareho. Walang naniwala sa ipinahayag ni Lot na darating na ang paghuhukom ng Diyos. Makikita natin na hindi pinuksan ng Diyos ang Sodoma hanggat naroon si Lot. Ganoon din naman, hindi mangyayari ang labis na kapighatian hanggat narito pa sa sanlibutan ang mga mananampalataya na magiging karapat-dapat sa kanyang kaharian. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Muli kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po muli sa mga pagpapala na aming natutunan sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin po namin na muli ito ay magpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again